Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, pag-usapan natin to, kung nakikita mo yung, yung title to, talagang another issue na naman to. Another issue, itong tungkol ito kay Miss Angelica Yulo. Ito yung i-context natin to kung sa mga hindi nakikilala, sa mga ka-stories dyan, na kung di nila kilala si Miss Angelica Yulo, siya yung nanay ng gold, ng dalawang or two gold medalist na si Carlos Yulo. Siya yung yung nanay niya. Oh, na si Carlos Adriel Cortez Yulo o mas kilala si Carlos Yulo. Siya yung Filipino artist gymnast, no? Nanalo siya ng dalawang gold medal sa Olympics, 'di ba? Yung nakilala mo. Ngayon, at saka nakilala siya dahil lang sa issue. Na, dahil lang sa issue na 'di ba nagkaroon sila ng parang yung parang ang issue niya is bakit mas yung parang mas pinapaboran ba ang Japan kaysa sa Pilipinas, di ba? Tapos against siya sa kanyang jowa uh, si Chloe San Jose, di ba? Which is yun yung boyfriend ni Carlos Vido. So anong issue dito sa itong issue na to? Sa ano bang issue na to dahil nito sa ngayon? Panibago na naman to. Okay. Ito nang kasi galing ito sa Pinoy vloggers sa Reddit. Sabi niya dito epal talaga yung nanay ni Carlos Yulo sa pera ng anak niya, no? Okay. Tapos yung Okay. So, basahin natin itong may sinare siya dito. Tapos ito sabi niya dito yung nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Sabi niya nakipag-bargain pa talaga siya. Kulit mo talaga, Drew, 'di ba? At may emojis pa. At naka 8 shares, 210 comments, at saka 1.3k na overall emojis. So, ito, sabi niya dito, screenshot niya, ito, sabi niya, ito yung kausap niya, si Carl. Which is, ito yung kapatid ni Carlos Yulo, na itong si Carl talagang nasa poder nito ng kanyang nanay. So, which is si Carlos Yulo naman kasi nasa poder ng kanyang jowa niya. Okay, so, hindi natin pag-usapan. Ito pag-uusapan natin ito tungkol kay itong mag-inat to. No? So, ito sabi niya, magagalit ka ba pag bumili ako ng laptop ko? At sabi niya yung nanay ni bakit ka ba bibili? Meron ka naman na, di ba? Huwag gastos na. Need magtipid. Sabi niya dito, puno na yung akin. Nilipat ko yung ibang pictures ko. Pwede ilipat sa hard drive para mabawasan. Yun naman ba? Yung pala Well, may mga yes, pwede naman mayroon may insights ako dito So, bago kong i-insight sa tungkol dito sa usapin, basahin natin itong mga comment section. So, sabi niya dito is okay lang naman magpaala if may bibili ng big purchase. Pero the way her son phrased the question says a lot about parenting style ng mother. So, ito yung praise nito, yung tungkol ito yung parang magagalit ka ba na medyo kasi siya, parang kung magtatanong kung kasi medyo mali kasi yung praise ni Carl dito kung bakit sinabi niya yung magagalit ka ba na ganito ganyan. Bakit ganun na ang praise niya, no? Pero anyway, nanay na yan, di ba?
well, wala ayokong mag-ano dito. Pero yun kasi yung observation ko dito. So, yun. At sabi niya dito na isa, alam mo na may fear sa part na yan. Takot siya mapagalitan. I mean, yes, lahat tayo takot ng magagalit. Parents natin kasi, feel natin na mali ang ginagawa natin. But this, hindi naman luho yan. Oo, sige. Oo nga, luho naman. Pero, yun, mamaya pag-uusapan natin yan kasi isa-isa natin yung mga opinion ko dito. May opinion kasi ako dito, okay? So, ito, sabi niya dito, medyo iniisip ko rin kasi how would usually tell my parents kung kung may big purchase / decision ako na gamit sarili kong resources before. It's usually plan ko bumili ng ganito. What do you think? Ano sa palagay mo? Diba? Yun kasi yung tanging way. Ito, sabi niya dito, sabi niya dito, unfortunately, ako, same kay Eldrew. Ganun ako pinalaki na kahit naipon ko na allowance, pag gusto ko sana bilhin, itanong ko pa, and kahit nga ipon ko like allowance, hindi ko na lang bibili kasi ayaw ko na magalit ng mama ko sa akin. Yes, technically, pera nila kasi allowance ko yun na naipon. Pero yung mga realize ko, hindi ko naman yun inihingi. Iniipon ko naman yun. Ilang recess din na hindi ako nag-snack para sana bilhin yung bagay na gusto ko. Pero yun na nga, hindi nangyari. Kaya ngayon talaga big realization ko na hindi pala yung tama. Okay. Oh, yes. So, okay. Ito sabi niya dito, mind you, her children earn their own money. Parang sana man lang yung small deserves ko to wins. Hayaan na niya ang anak niya. Diba? Exactly, diba? Ito kasi, ito naman sabi niya dito, which what I see in social media, his parents are like mine, they only provide a bare minimum / basic needs and let us to earn for once. If we want other food or if we want to hang out, we earn our own money. So, pero ang sad doon is may say pa rin sila. Now, all this would say they're out of our welfare, pero in the truth, they just like the feeling of validation. So, yun laging hinihingi opinion nila as if they're needed. Now, I don't get me wrong. I know how to respect people. Giving emphasis can people because I do. I just respect my elders dahil matanda sila. I have to know why you should be respecting them and looking up for them. Even my mother knows ano nga nagawa niya sa akin growing up and she can disagree with me. Okay, may okay, ang dami kong insights ko dito. Ito sabi niya dito, wala sa lugar ang pagtitipid. Okay sana yung luwe, mukha namang hindi. Sa reply dito sa true, kung yung luho lang like sapatos o ano pa, guess ko na wag muna. Pero yung laptop niya, magagamit niya pati sa school. Grabe yung nanay niya. Proud pa siya niyan na nag-post pa siya. Okay, sige. Okay. Ito, meron siya dito. Sabi niya dito, gusto mo hayaan niya yung anak niya gumastos kahit hindi naman talaga kailangan dahil lang sa deserve ko to? No, hindi naman sira yung laptop. Wala rin naman na mention na babagal yung kailangan na bago. Ang problema lang naman ay kulang sa ang storage. Pwedeng dagdagan ng SSD o maglipat ng file sa external hard drive. Yun. Sorry, di ko naman gusto yung nanay ni Carlos. Pero parang sa specific context na to, may point naman talaga siya. Malay mo yung laptop pala niya, high-end na. So, ang edit niya, na-mention din naman na may laptop, iPad, iPhone 14 o 16 Pro Max siya.
So, di naman siya pinagdadamutan ng sarili niyang pera. Okay. Ang sabi niya, sabi na dito yung reply niya is, the point is yung maggagalit ka ba? Ang tanong, ibig sabihin, sanay na silang mapagalitan for buying something they want with their own hard-earned money. Like, hello, hindi po sila humihingi sa inyo. They paid for it themselves. Let not normalizing toxic parents na akala mo may BIR audit sa bawat gastos ng anak nila. Luhuman o needs, pera nila yon. Hindi galing sa kaba ng bayan ni nanay at tatay. Sure, guide your kids. Pero if you're getting mad and policing every choice they make, newsflash, that's not guidance. That's dictatorship with the family discount. Okay. Tapos sabi niya dito, ito sabi niya, kung gusto niya talagang bilhin yung laptop, hindi naman siya mapipigilan yan eh. Kahit di naman sa replies yung nanay niya, di naman niya sinabing hindi pwede or magagalit siya. Magagalit siya or pag bumili yung anak niya ng laptop. No, parang nalaman mo agad yung buong dynamics nilang magnanay dahil sa isang line na sinabi niyang anak niya. Okay. No, also minor pa kasi yan. Kaya kailangan din ng guidance ng magulang. Parang hindi naman siya magalit kung i-check mo pa yung comments sa post niya, hindi naman siya totally against the idea na mukhang papayag din naman kung kailangan talaga ng laptop. But so far, parang hindi naman siya kailangan ni Eldro. Okay. So, ito na lang, last two na lang to. Okay, sabi na dito is, magagalit ka ba kung bibili ng laptop? Sorry. Diyan pa lang sa tanong you can tell anong klaseng nanay siya. Gets naman yung sentiments yung nanay niya sa pag-handle ng pera, lalo na bata pa siya. Okay. But there's a big difference, like he said it like, bibili ako ng laptop, ano sa tingin mo? Okay yung i-guide niya yung mga anak niya na financial decisions niya. Pero yung i-guilt trip mo is not it. Okay. At isa pa, if he feels the need to have it, why not compare naman ang panaghirapan yung bata? And last but not least, ito naman sabi niya, last but not least, to be honest, kung itong conversation na lang na to na ang pagbabasehan, wala naman akong nakikitang mali ang sagutin na. May point naman siya, why ka bibili ng new laptop if meron naman na laptop na working pa? Tama din naman siya sa sinabi na ipuno ang memory dahil sa pictures, pwede naman ilipat sa hard drive. Okay, so lahat yan nabasa ko sa mga comment section sa atin. Okay, so ito ang insights ko dito at ito yung ang reaction ko dito. Lahat yung binabasa ko same ang yung reactions ko dito. Same ko yung mga opinion ko base sa babalansa ko. Yes, may talagang babalansa mo, kailangan mo i-guide yun. Okay, yung iba dito may sinabi siya dito na bakit naman pera naman yan Oo, pera niya. Pero alam mo naman as a nanay hindi ko kinakapito dito si Angelica Yulo dito. Hindi ko kinakapi dito. But mostly sa mga mothers dito. Tayo parang i-guide natin Medyo nga lang to. Pero may mali kasi dito sa part nito ni itong si Eldro na medyo mali yung pagka-deliver niya sa una pa lang.
Oo, na sabi niya, magagalit ka ba na bumili? 'Di ba? Mali kasi yung delivery niya. Oo, kung pwede naman sana na ano na tama yung sinabi dito no, yung may sinabi dito na ano yung sa ano sa ano ito sabi niya dito ito kung dapat ang sasabihin mo na bibili ako ng laptop ko ano sa tingin mo? Yun dapat pwede yun na yun ang dapat sana isabihin mo. Kasi yung mga ganitong praise na sabi niya, magagalit ka ba kung bibili ng laptop? Dapat doon pala parang medyo mali kasi delivery mo sa nanay eh. 'Di ba? Even ako pag tatanungin mo ako na magagalit ba ako kung bibili ka na ng ibang hindi naman ka nais ang bibili mo. 'Di ba? Siyempre ako, mapapakunat lang ako sa noo. 'Di ba na teka lang, ano bang bibili mo? Ganito, ano ba 'yan? Ganito. Siyempre, iba yung magiging concept yun. Tama yung sinabi niya dito na iba ang nagkakaroon ibang dynamics yung usapin dito between the nanay and yung anak. Kaya nagkakaroon din ng sabi naman na iba dito luho naman yan Luho naman. Oo, luho. Pero pag once na bumili ka ng ibang bagay, in the other hand, hindi na magagamit yan matatapon bibili ka, hindi mo magagamit. Useless din. Parang ka nagsayang ka na ng pera. 'Di ba? Kaya yung kaya minsan talaga hindi na yung karamihan sa mga kabataan na mostly talaga hindi na-handle yung pera na imbis na magiging useful pa nababaliwala lang sa pagbili niya. Kaya minsan tama yung sinabi niya dito na tama yun din yung insights ko dito na sabi niya dito sa isa na pwede naman dagdagan ng SSD o lipat ng file sa external. Kasi di natin alam yung kasi yung context do sa laptop kung bakit siya bibili ng panibagong laptop. 'Di ba? Kung may laptop naman pala 'di ba? Kung laptop na tapos working, pwede ka naman bumili na ng external hard drive. 1 terabyte, 2 terabytes yun naman O 4 terabytes, magkano lang naman yun? Nasa 5,000 plus, 'di ba? Yung 4 terabyte, 6 terabyte, nasa 4,000 plus na yun. Hindi ko alam kung bumaba na, 2,000 plus na yata yun. Basta ganon, okay? Hindi ba na kung mag-backup lang naman, pwede naman yan i-backup nyo sa files. Bakit ka naman bibili ng another laptop? Sayang lang pera. Tinan mo, what the big difference, no? 'Di ba na kung bibili lang ka lang naman ng na files dahil lang puno na yung mga files mo sa dati mong laptop, yung lumang laptop, pwede naman bumili ka na ng external, no? Di makatipid ka pa, 'di ba? Unlike sa mga bagong laptops, mga 36,000, mga worth niya nasa 30,000, 40,000. 'Di ba? Ang laki ng agwat, 'di ba? Na ang laki ng agwat, masasayang lang talaga kung sana kung external hard drive yan, makakatipid ka pa. 'Di ba? At 'di ba? At saka maka-store naman yan sa tagong lugar. Wala naman ng problema doon, 'di ba? Yan ang dito. So, ito at saka ito naman, may isa pa rin yan mali dito. Ito yung mali yung kay nanay. Alam ko dito. Alam ko na public figure to si Carlos Yulo. Pero yung alam mo yung mga ganitong usapin, okay, nag-usap kayo, siniscreenshot mo, tapos ini-screenshot mo siya. Pero ang mali dito, bakit nyo pinablicize tong mga usapan nyo? Alam mo sa ganitong usapin, kahit yung pag nalaman ko, if ever ako kung ako kay Carl Edrim, magsasama ng
ikakasama ko ito, magiging sama ng loob ko. Bakit ma? Bakit mo i-share sa buong mundo? Bakit mo share sa social media yung mga usapan natin? 'Di ba? Na bakit yung mga usapan, ako yung matitira, titirahin yan ganito, ganyan Hindi ko sana kung tayo lang dalawa mag-usap, pero yung ginawa mo dito, bakit kayo, bakit kayo ba't ka na nag-share sa mga social medias? Parang ako yung magiging mali dito, di ba? Ako yung magiging napapaya dito sa ginagawa mo na. Di ba? Yan na yung dito, no, na yung insights dito. Kaya dito pala mali na yung ginawa niya dito na pag-share. Tapos sinabi niya makipag-bargain pa talaga siya. Kulit mo talaga dito. 'Di ba? Tapos parang pinashare niya sa mga social media, tapos para payahin mo ito si Eldrew, 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba? 'Yun yung mga ganyang well, diba? Yan ang kasi mali dito. Yan ang dito mali. So, ang insights ko dito, may iba-iba kasi ang mali dito, mali yung ginagawa. Pero yung ginawa niya dito mas lamang to, yung ginawa niya ni itong nanay na to. Kasi ang mas malala to, shinare niya yung private info, nasa parang private information. Dapat nga kayo lang yung mag-usap Pero yung ginawa niya, shinare niya yung sa buong social media niya, which is yung Facebook niya. Tingnan mo naman. Di ko alam kung tinet ko dito, so sabi niya, as of recording, naka-up pa rin itong yung post niya. At yun lang ang ko dito na yun yung nakita ko ngayon. So yun nga lang okay naman sana yung in-advisean mo siya yung kasi para i-guide mo naman siya Pero ang mali kasi dito is parang pinashare mo sa buong itong buong social media, which is yung Facebook, di ba? Yan pinakita na naman dito pinakita sa buong mundo. Okay naman sana pero pero parang pinahiya mo sila sa buong social media. Yan lang yun kasi yung parang observation ko dito. So, yun lang masasabi ko. At saka may pahabol pala ako. Sorry. May pahabol pala ako. Mind you, pacing ito lang ito the lastly. Okay. Sabi niya dito, ito. Sabi niya dito, kahit lipat sa guide. Tama naman sabi mo, ma'am. Sabi mo, mami. Kaysa bumili uli ng bagong laptop. Hindi porket kumikita na basta na lang bili ng bili kahit kanya ang pera. Yung isa kahit marami ng pera, okay lang i-gas na niya doon sa babae niya. Okay lang yan, mami. Okay lang na yan, mami. Anak mong naiwan sa iyo sila magpapatanas. Ano papatanas? Ano yun? Ng magandang buhay. Papatanas ng magandang buhay. Hindi ko alam yung sorry Pero hindi ko alam yung papatanas. Comment section na lang. Kung ano pa ng magandang buhay, kung feel ka sa isang may natira pa sana, hindi sila matulad sa kuya nila. Mas pinili ang babae kaysa sa magulang. Ay nako, ayaw na mag-talk dito. Okay. Okay, back to the girl. Hindi ako sa nababasya. I want to criticize yung nakikita ko dito, nakita ko dito sa Facebook di ba? Dapat nga private message mo na lang sana. Okay? Kung ito sa video, okay naman yung sa video nakapag-gymnast naman yung anak niya. Yun, wala namang masama doon. Pero yung yung pagpapahiya mo sa yung mismong anak, which is not hindi maganda yan. Okay. Yun lang mga story sa shoutouts na lang after na video. Papakita ko na lang sa inyo every simula
Simula nung ano pa yun, yung past ano, yung Thursday no, ano, yung recording nun. Simula nung Thursday at Friday, yung July July 31 tsaka August 1, meron tayong shoutout sa binibigay. So, kung gusto niyo ng shoutout siya na comment na lang kayo sa baba. Oo. Para may ano ako, ilalagay ko rin ng ka-stories of the day. Yun lang ang sabi ko mga stories. Thank you and I see you and see you next video and have a great never ending stories. Bye! Bye!